mamanage natin yung ating event. Babalik pa po si Attorney Lambino sa mga baka sa Pangasinan at si Attorney Bobet, bibisita pa yan kay Pastor. Ako po ay mamamahala pa ng restaurant at si Philip babalik po sa, alam nyo na, sa Tagaytay. So, again, siguro pwede sumingit na lang kayo kung may magtanong pa. Pero kami po ay nagpapasalamat sa members of the press, the SOCMED, mainstream or otherwise. At sa publiko, nakikita po namin lahat ng comments nyo. This is one of the FB lives namin na talagang sinubaybayan namin ang comments dahil gusto po namin malaman ng tibok ng masa kung talaga pong kami ay suportado o kung kami po ba ay nakakagulo lamang sa inyong kapayapaan ng pag-iisip. Kung makikita po natin sa comments, ulit-ulit po, binabaha po tayo ng panawagan for Emmanuel Camp. Dahil po, bago pa namin yan pinanawagan ngayon, as Attorney Torion has reiterated, pinanawagan na namin yan months ago. So, nagpapasalamat kami sa mga netizens at sa inyo pong media men. Finally, pasensya na, ulit-ulit po kami. I hope that the members of the media will be responsible enough. Not really to protect us, but at least to protect the intent of this press con and our call, the core of our call. Hindi po kami naghahanap ng pagbabago ng resulta para kami ay mailuklok. Wala pong ganyan. Ulit-ulit po. We are here on a legal challenge na masunod na po sana ang mandato ng batas. If there are no more questions? Sir, Okay. marami na pong lapses at error na ginagawa yung Smartmatics. Okay, microphone lang please. I'm sorry sir. Kasi baka kawawa naman yung mga nanood sa atin. Oo. Good afternoon po sa lahat. At tanong ko lang po, ilan pa ba kailangan mga error or lapses ng Smartmatic para palitan ito ng Comelec? O yung Miro, yung Miro. Yung Smartmatic, pinalta na ng Miro, but it is immaterial. Dahil sa totoo, mas matindi. Ay, hirap mag-comment. Live tayo, daming nanonood, no? 1.5 million po ang nanonood sa atin. Hindi, 1,000. Tama po yung tanong ninyo. Dahil sa akin, one complaint is one complaint too many. No? Any sign of irregularity should be addressed by the government. It should not be the number. No? Pag may irregularity, i-address natin. What more, no? Given the present situation na prevalent po yung mga reklamo. Hindi po ba natin at least didinggin man lang ba natin, kahit na sabihin nilang hindi sila sure kung may basis yan, bakit wala pong kahit mag-imbestiga man lang? No, so to your question, I'm with you. Pero ako, i-answer ko ha. This may not also be attributable only to the provider. Why? Because Section 7 ng batas, merong nakalagay doon ng mga requirements eh. Oo. Pero, you must also give it to the Comelec. Hindi nila pinasunod yun ng provider. Pangalawa, dalawang sistema ito na inisa. Inisa. Sinong may gusto nito? Ang Commission on Elections din. Yung provider, hindi. Yung provider, nag-provide ito doon sa Palestine. Na-study natin ito. Okay naman sila. Pero dito may mga specifications yung Comelec na first time ginawa dito. Dito sa Pilipinas, sabi nga ni Attorney Raul Lambino, ginawa tayong ginipig. So this may not also be solely attributable only to the provider. Because if you are the provider, i-receptive ka kung anong gusto ng customer eh. Yung customer, itong may hinihingi eh. Di ba? So, baka, sa akin lang, baka hindi rin ito solely attributable to the provider. Baka rin,
meron din contributory factor yung customer. Eh, sinong customer? Yung COMELEC. Yung ang requirement ng Section 11 of Republic Act 9369, yung international certification. Yeah. Hanggang ngayon, wala. 3 months before the elections, kailangan meron yun. Oo. Wala. Alam mo bakit wala? Hindi talaga ma-certify ito. Kasi first time eh. Oo. Ang batas natin, kailangan yung sistema natin meron ng history na maganda. Magandang record. Eh, yung Commission on Elections, hindi. Ginawa tayong ginipig. First time ito in any and all electoral systems in the world na ganitong dalawang sistema pinag-isa. Oo. So, it would also be, I want to be very objective. It would also be not in accordance with good faith if we will ascribe everything, all faults to Miro. Oo. Baka may fault din na malaki ang COMELEC. So, ano po, sige po. Anong legal remedy natin yan, sir? By 2028, sir. Well, depende na yan sa mga tao. Kung basahin mo yung Section 31, nakakapriso yun. Di ba? Nandun, may penal provision yun. Oo. Tapos tingin ko, honestly, gusto ko rin maging objective eh. If you do not follow the mandate of the law, then you are betraying public trust. It may be a ground for impeachment. Yun lang. Depende na po yan sa taong bayan. Well, legal remedy, sinabi mo legal remedy kasi you have to file the necessary petition or case sa COMELEC or sa korte, no? But if you're talking of 2028, siguro iyan ay legislative remedy. Kailangan baguhin itong mga batas ngayon. Omnibus Election Code as amended, yung automated election law, etc. Yung aking panukala lagi kong sinasabi yan. Kasi kung over-centralized yung powers ng government, kahit na anong departamento yan, maging sa executive department o sa commission on election, talagang mahirap mong ma-impose yung transparency and accountability. Sa Amerika, tulad ng binabanggit ko kanina, di ba? Bawat estado sa Amerika o bawat county sa Amerika may kanya-kanyang style ng pagboto at saka pagbilang ng kanilang mga boto. Yung mga iba pa nga, talagang manual pa rin binibilang. Hindi yung automated. Yung mga iba, yung kanilang ginagawa tinutusok-tusok nila, binubutasan nila yung mga balota. Because pag isang sistema yung inadapt, katulad ng sistema dito sa ating Pilipinas, wholesale yung mangyayari na defects. Na yun ang nakita natin for the past several elections since 2010, nung fully automated na 2007, na hindi talaga na-address yung issue ng dayaan sa election. Kasi nung manual pa ang dayaan, no? Doon sa transmission ng election returns. Pagdating sa presinto, dadalhin sa munisipyo sa probinsya. Doon nagkakatalo yung malaking dayan, dagdag bawas, etc. No? So, tama yung sinabi ni Atty. Torio na sa precinct level, pursuant to the existing law, na manual counting. Ginagawa natin yan sa eleksyon ng barangay, di ba? Hindi naman automated yung eleksyon ng barangay at nakita natin, hindi ganon wholesale yung reklamo sa manual election and counting of barangay officials. O bakit hindi natin gayahin yung sistema ng barangay election na manual counting, tapos yung canvassing, yun ang electronic. Para alam na natin kagad. Kasi pag manual counting mo yan, meron pa rin trabaho yung mga watchers ng mga kandidato o political parties. Titignan nila kung tama ba yung pag-appreciate ng ballots. Pero dito kasi, sa sistema umihirap, walang kwenta yung mga watchers Wala silang magagawa. They cannot do anything. Kasi makina ang nagdidikta kung ano yung magiging resulta itong election na ito. So sana po yung ating mga mambabatas, yung mga nanalo po, mga congressmen, mga senador, pag may awa sila sa taong bayan, may awa sila sa bansang Pilipinas, suriin po nila ito, bigyan po sana nila ito ng tamang pagtingin, no? Para sa ganon ay hindi tuluyang mamiligro ang demokrasya sa Pilipinas. Yun po ang solusyon po nito. It's more of a legislative
remedy than legal remedy.